ating Bible sa Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6 verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nandiyan na po ba kayo? Ready, read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Let's pray to God. Lord, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na muli niyo po kami tinipon sa inyong bahay sambahan. Salamat po muli, O Lord God, sa kantahan. Salamat po, O Lord God, sa service na ito, sa hapon na ito. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon na muli po kami makakaparinig ng inyong salita. Thank you, O Lord God, for the opportunity you've given to me, O Lord God. Kayo po ang magbibigay ng katalinuhan sa bawat isa. Gawa ang inyong Banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa, O Lord God, upang aming maintindihan ang inyong mensahe sa aming lahat. Kayo po ang patuloy na mapupurihan, maitaas, patawad po, O Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan kukulang sa inyo. In this we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Pwede po kayo po. Ayun po, sa hapon po na ito, ang aking pong napag-aralan at aking pong i-share sa inyo is godly success in the workplace. Yun nga po, ang text po natin is sa Matthew chapter 6 verse 33. So as introduction, for us as a faithful student, faithful career and working person, tayo bilang isang mananampalataya, parati tayo nananalangin para sa ikaunlad or ikata-success ng ating mga ginagawa sa mga araw-araw ng ating buhay. So, isa na po ang ating pastor sa masasabi natin laging proud sa lahat ng ating achievements. At lalong-lalo na nagiging masaya siya, nagiging magalak siya sa tuwing nabibigyan natin kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon sa lahat ng ating gagawa. Lalong-lalo na mas nalulugod ang Panginoon natin sa abang tayo nagkakaroon ng pagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Napapakita natin how to spread the gospel. At the same time, magkaroon tayo ng discipleship sa ating mga kanya-kanya nating mission field. So, dito, kaya nga tayo nagkaroon kaya binuo ng ating pastor ang groupings natin for us to see that we have a given equal task according to our capacity and capability. Na dito sinasabi yung to spread the gospel as well as to disciple the converts. Nasabi natin na anumang bagay o anumang binhi na hindi nagkakaroon ng foundation o nagkakaroon ng ugat, yun ay walang growth, walang maturity. So, isa yun sa magiging matatawag nating success when it comes in spiritual maturity. So, first things first is yung Matthew 6 verse 33. Letter A, seek God. Number 1, for His will. Seek God for His will and purpose in your life and career. For His will, yung desire ng Panginoon para sa atin. Na hindi lang niya tayo binigyan ng task, kundi yung purpose. Ano ba dapat yung gawin natin? Na hindi tayo magkakaroon ng doubt, hindi tayo magkakaroon ng question, bakit ito napili sa akin ng Panginoon? In Jeremiah chapter 29 verse 11, sinasabi doon, for I know the thoughts I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you unexpected end. So yung sinasabi dito na bago pa man natin isipin, bago pa man natin gawin, alam na ng Panginoon kung saan ba dapat tayo patutungo. Sa atin, ako bilang estudyante, graduate ako ng high school, talagang it took time na isipin ko yung course na dapat para sa akin.
na parati ko lang iniisip is, paano ko ba may apply ito kapag ako graduate sa aking simbahan? Na yung mga courses natin, maganda, talagang makikita natin yung success sa future. Pero ano ba yung may tutulong nito para lumago tayo spiritually, at the same time, makita yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin? In Psalms 32 verse 8, sabi, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. So sinasabi, napakaganda ng sinabi ng Panginoon, I will instruct thee. Doon pa lang, makikita na natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Na hindi niya tayo dadalhin sa isang lugar na hindi natin alam. Na pinapakita doon na si Jesus Christ ang nakakaalam ng lahat. At hindi lang in-instruct niya tayo pumunta sa isang lugar, sa isang field na yun, kundi tinuruan niya tayo. Binigyan niya tayo ng knowledge, ng skill, and ng wisdom. Na hindi tayo pupunta o magkakaroon ng isang bagay na hindi natin alam paano gamitin, paano ito i-share sa iba. At hindi lang yun, hindi niya tayo iniwan doon sa gustong patunguhan ng Panginoon para sa atin, kundi ginabayan niya tayo. I will guide thee with mine eye. So, higit pa yun sa sinasabi nga natin yung new technology ngayon. Minsan, gumagamit tayo ng GPS or mga high-tech na gadget para alalayan tayo sa paglalakbay. Pero ito mismong mata ng Panginoon ang gumagabay sa atin. Na alam niya mismo yung bawat kilos, bawat nasa isip natin ng bawat isa. Nasa doon sinasabi, to guide is to lead, to direct, and to control. And in Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Ngayon sinasabi nga na mas mabuti na talagang magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Na unahin natin ng Panginoon na sa anumang mga plano natin, anumang mga balangin natin sa buhay bilang isang individual, huwag nating alisin sa ating buhay, manalangin muna bago tayo lumapit sa ibang tao. Na doon ipapakita natin kung paano tayo kumapit at magtiwala sa Panginoon. Na yun nga, mahirap umasa, magtiwala sa tao dahil alam naman natin na ang tao minsan kung hindi late, wala. Diba? Na ang Panginoon laging on time. Minsan talagang parang nakaka-boring na magantay, pero still, habang may joy ka na gumawa para sa Kanya, gawin mo lang. Number 2, seek God for every decision, plan, or action that you will make. In Psalms 31 verse 14, But I trusted in Thee, O Lord, I said, Thou art my God. So yun, sinasabi kanina na, sabi ko na sa 1, na in every decisions or plan or action na gawin natin, lagi nating isama ang Panginoon. Kasi, ni minsan hindi naman niya tayo iniwan Ni minsan hindi niya tayo pinabayaan sa lahat ng mga suliranin natin sa buhay. Na kahit na kulang tayo sa prayer life, kulang tayo sa Bible reading, andun pa rin yung pakikinig niya sa atin every time we cry sa kanyang paanan. And third, seek God for all the affairs of your career. So sa Proverbs chapter 16 verses 1 to 3, Proverbs 16 verses 1 to 3, The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord waiteth the spirit. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. So yun, ang Panginoon, kaibigan din natin siya. Na sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, success man o failure, ikwento natin sa Kanya kasi
ang basis naman natin lagi is yung doctrine natin, yung doctrine ng Panginoon. Na doon, makikita naman natin na kung paano niya i-inspire lahat ng salita niya. Kung paano niya binigyan ng explanation lahat ng mga pangako niya para maintindihan natin yun. And letter B, righteousness comes second. Dito yung term righteousness has a sense of seeking all of God's spiritual blessings, favor, image, and rewards. Hindi sapat yung magkaroon tayo ng vision para, or hindi sapat yung may accomplish natin yung mga bagay-bagay na gusto nating kunin, gusto nating marating. Kundi, masigit yung alam natin na ang Panginoong Jesucristo ang gumagabay sa atin sa lahat ng lakad natin. Na dito, nasabi na yung pagkaalam natin sa salita ng Diyos, yung pagkaalam natin sa mga pangako ng Panginoon sa atin, will make us more useful in the work of the Lord. And yun nga, ang ating careers and jobs and sa ating mga eskwelahan should now serve as great avenues for God's work to continue and prosper. Na dito hindi na sinasabi magpatuloy, kundi mas lumago pa, mas lumawak pa. Good. That this gospel may reach all the places of the earth. So yun nga, sinasabi natin ng ating pastor, isa sa tinututukan natin ni Station Mission. Na, yun nga, doon makikita yung obedience natin sa Panginoon. Na masasabi natin kung paano natin masusunod yung mga tagubilin niya sa atin, nang sa ganun, hindi masayang yung mga pinagpaguran ng mga nauna sa atin. So, ilan sa mga tanong is, do you allow God to use you and your career for His glory and for those who need to hear the gospel and grow in Christ? Or you just work and work without any regard to God's plan and purposes for you and your work? Na yun, itong mga tanong na to, tanong ko din yun sa akin, na ano nga ba yung mga bagay na makabigay kalulatian sa Kanya? Na yun, katatapos na ng prelims, doon na patunayan ko na naipakita ko, na-share ko sa iba, kung ano yung distinctive, ano yung uniqueness ng isang anak ng Diyos. Na doon makikita natin na mananalangin ka muna bago ka mag-exam, na pagtapos mong mag-exam, ipapanalangin mo, ipagpapasalamat mo yun. At the same time, huwag natin kahiya na ako kasi hindi naman, minsan nakakalimot din po ako, nasa eskwelahan, diba, dala-dala ko ang Bible, bubuksan ko siya. Doon pala makikita nila na, ito, iba to. Na doon makikita natin na may security ka na hindi ka pa pwede basta-bastang kumilos ng hindi naaayon doon sa binabasa mo. And that serves our security na rin. Doon po sa righteousness, come second, doon po yung makikita sa Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst righteousness, for they shall be filled. And letter C, all of you need, and even all of your wants shall be provided. Sinasabi dito lahat ng ating pangailangan, at hindi lang pangailangan natin, kundi yung ating kahilingan at ating kagustuhan ay ibibigay at isusupply ng Panginoon. Na doon sa huling part ng verse 33, all these things shall be added unto you. The Bible reveals God as our provider. On the pages of Scripture, He is portrayed as one who sees and cares for all of our needs. Na yun nga, ang kasalamat tayo lagi na hindi lang nakikita ng Panginoon kundi Siya ay kumakalinga. Na hindi naman lahat ng tao nakakita ng pangailangan natin. Na hindi lahat ng tao gusto tayong pakailaman. Pero ang Panginoon, never tayong pinagkulang sa lahat ng mga pangailangan natin. Our jobs or
or works, however great they may be, they will never give us the solid security that we need in order to live in peace and prosperity. Na sinasabi na ngayon, maraming tao, maraming pamilya ang umaasa sa financial plan or sa iba pang mga bagay na makapag-secure ng pera nila o kayamanan nila. Pero hindi nila alam na dito sa mundong ito, kung ikaw ay magpapayaman lang para sa kagustuhan mo lang, lahat yun ay lilipas, lahat yun ay mabubulok, lahat yun mawawala. When you fully trust the Lord through our work will be gone or taken away from us, nothing would ever throw us to panic and despair. Right. Na minsan dumarating sa punto ng ating buhay na parang hirap matulog sa gabi kasi alam mo kinabukasan may darating na problema. Na yun, dumating sa punto dun sa mga disciple ni Jesus Christ na may bagyo, nandun sila sa barko, malaki ang alon, na doon makikita natin na asan ba yung Panginoon kapag nandito yung pagsubok, nandito yung bagyo. Na dito makikita na maging kalmado na tayo sa lahat ng panahon dahil yung presence nga ng Panginoon enough na para sa atin. How much more yung sagot pa niya sa lahat ng mga prayers natin. Na you can have everything but you can sleep na maayos kasi bantay-bantay mo lagi yung kayamanan mo na hindi mo alam kung mananakaw ba, mawawala ba, o kung sino kuha. Na masasabi lang natin na lagi tayong mag-invest, lagi tayong mag-info ng mga bagay ng para sa ikaulad ng ministry ng church. Kasi ito ay investment hindi lang po para sa atin, hindi lang po para sa mga susunod na generation, kundi makikita natin doon sa langit yung mga fulfill nating mga tagubilin ng Panginoon para sa atin. Na you can dream for you have God's doctrine, and you can work for you trust His promises. Na nasabi natin na lahat ng bagay posible, lahat ng bagay attainable, lahat ng bagay available para sa mga anak ng Panginoon kung pagkakatiwalaan lang natin yung mga pangako niya, kung susundin lang natin yung mga pinag-uutos niya sa atin. And as a conclusion, do you seek God first and commit your career to Him? Do you realize the importance of Christ's righteousness in you that gives you the desire to lead a godly life before the Lord? And do you trust God for all your needs? If yes, then surely godly success will come your way. The Lord will give you the sweetest success in the workplace as a gift from the Father for those who seek Him and obey Him in this life. Na yung sweetest success na yun, hindi naman ibig sabihin na yayaman tayo, magkakaroon tayo ng lahat ng bagay. Ang nakita ko lang po doon is yung influence, yung authority and the position. Na doon pwede nating magamit para ma-spread natin yung gospel. At the same time, may glorify natin lagi ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Na we deserve it sa mga bagay na pinagpapagalan natin sa Panginoon dahil faithful siya sa lahat ng kanyang pangako. Na we seek because we need something. Wala naman tayong hinanap, wala naman tayong pinuntahan na hindi natin kailangan sa buhay natin. We seek saan? Sa kingdom. Ano ba yung kingdom? Yun yung andun lahat, alam naman natin na andun lahat ng riches ng Panginoon. At sino ba yung nasa kingdom? Ang Panginoon natin. God who is our Savior, a God who controls everything, and a God who loves us
as we love Him too. Na doon mapapakita natin na kapag inuna natin ang Panginoon, kapag inuna natin yung mga pinagagawa niya sa atin, later on, marirealize natin how faithful God is sa buhay natin. Na never siyang mauhuli, never siyang magkukulang, lahat ay sakto, lahat ay sobra pa nga minsan. So, as I conclude itong short message nito, na saan ba tayo dapat kumilos? Saan ba tayo dapat maglakad? Walang iba kundi yung nilakaran ng Panginoong Jesucristo. Na minsan niya nang naranasan yun, minsan na niyang nalagpasan yun. At alam niya, bilang anak niya tayo, malalagpasan din po natin yun. Yun lang po.